nandito kami sa bahay ni Denver. Nasa backyard na kami. Ganda. Ganda. Ganda, no? Sarap pa ng barbecue. Sarap ng barbecue. Barbecue nga. Ngayon ako nakakita ng barbecue na cubes. Barbecues. Barbecue? Barbecue. Ang galing. Ano? Galing. Ang witty mo, Ron. Oo. Barbecues. Yun. So, pero naisip ko lang, no? Kasi, di ba, napansin ko lang dito sa Canada, usually, mga bata, pag 18, parang hiwalay na sa parents nila. Independent life Parang, na yun. gusto nila, either magdo-dorm sila or Apartment. mag-apartment, no? So, ang tanong ko, kayo ba, ilang taon kayo nung humiwalay kayo sa poder ng parents niyo? Okay? Yung totally hiwalay na. Hindi ka na doon umuwi, hindi ka na doon natutulog, gano'n? Yes. Ah. Sino una sasagot? O magpopompyangan na? Pompyangan. Pompyangan! Salbahe. Okay. Maiba. Maiba una. Maiba una. Ano ba yan? Maiba una. Maiba una. Ayun. Ikaw. Okay. Isabi pa naman, Okay, madrama nasa- yung sa'yo. Sige. Mamadaliin ko na. Ah. Literal, hindi ako talaga lumaki na kasama yung nanay-tatay ko. Kasi abroad eh. Diba? Abroad ang parents Oo, mo. men. Saka kanina ka tumitira. Ganto, Okay. nag-rent yung nanay-tatay ko ng bahay, bali sa amin. Ang Okay. kasama kong nag-aalaga sa akin, tita-tito ko. From Ilocos, pag nag-college na, sila mag-aalaga sa akin. Plus yung lola ko. Okay. So, ganun. Tapos, high school, syempre, literal na hindi ako titira doon, nagseminaryo ako. Okay. So, yun na yung sagot sa tanong na So, ilan nag-dorm taon talaga. ka ba nung high school? So, 16, as in wala ka... 12 pa lang, pare. First year high school. 12. Hindi. Okay. Pero technically, nasa poder ka pa rin nila. Kasi sila yung Nagbabayad. babayad ng bahay. yung totally, oo, financially syempre, free sila ka pa rin. Wala. Tapos, yung sarili ko na, Ikaw na talaga. Tandaan na. Siguro kahit nung naging mag-girlfriend, boyfriend kami ni Zel, sa kanila pa rin. Nag-literal na lang na umalis na ako nung pa-30-year-old na yata. 30? 30. Kasi nung 30 ba ako? Oo, tama, 30-year-old na. 30? Kung 50 ka na ngayon 30 ka nga nun. Joke lang. 30 na. Pero yun, kasi kinasal kami, tapos the following year, nag-baby na kami. Yan na si Raymond Jr. So, Nakipoder ako. Nag-rent kami ng house, nakipoder ako sa in-laws ko with reception. Alam mo namang in-laws, tapos wala si Rizal doon. Okay. So, 30. Oo, Pero anong reason? Kasi nga nagpamilya ka na. Hindi naman ako yung yung tipong typical na parang, uy, kaya ko na. Kasi sobrang scattered minded ko nga, parang sabi na ako sa Agos eh. Wala naman need umalis, hindi naman ako pinapaalis. Bakit ka aalis? Diba? Oo nga. So, okay lang. Actually, sa akin din yun, parang practical na lang yun eh. Parang hindi ka pa naman pinapalayas eh. Well, ako lang naman yun. Okay. Pero may time na syempre, ang feeling ko, indifference lang din naman nun. Ako kasi medyo spoiled ako financially. Kasi sa abroad eh. Oo. Diba? Kung ano kailangan mo, pang school mo, allowance mo, lakwatsa mo, binibigay. Pero kung may chance siguro na pwede kong, kunyari, may time na tinuro lang din sa akin kung paano maging financially literate. Siguro ibang bagay yun. Or siguro kasi hindi ako proactive na naging gano'n. Kasi nga happy-go-lucky lang ako. Okay. Diba? So, yun nangyari. Ganon. Okay. Ay, ikaw, pre. Ako, mga 27 siguro. 27? Oo. May pamilya ka na rin kasi o... Oo, ang nangyari kasi hanggang nagtatrabaho ako, nandun pa rin ako sa parents ko. Tapos nung nagpakasal kami ni Kat, tumira muna kami ng 1 taon sa amin bago kami lumipat. Bahay. Sarili. Pero financially, sinusuportahan ka pa rin o hindi na nung nagtatrabaho ka na? Technically, oo eh. Kasi di ba doon ka kumakain, doon ka Nagbibigay ka naman. Nagbibigay ako. Ang binabayaran ko, ang naalala ko, kuryente.
kasi malakas ako mag-games eh. Mm. Eh hindi pa ganun kalaki. Siguro kung tulad nung ngayon na 9,000, hindi ko nagagawin kasi magkano lang sweldo ko nun. Ang di ko lang na-try magrenta sa Pilipinas. Ako Kasi- umalis ka, nagbili ka na kagad Bumili ng kami bahay. ng bahay. Ang una naming So, kayo nakabili? Las Piñas. Okay. So, ang nga una pala. naming ang una naming binili, kotse talaga kasi ang hirap maghanap ng wala kang kotse, eh, 'di ba? Mag-ikot-ikot ka. Tapos sinunod namin yung bahay. So, ilang taong ka nito? 27. 27? Bata. Bata. Bata, no? 27. Naalala ko pa yung kwento niyan, ano yan eh. Pag magsisimula ka ng magbukod, mag-iipon ka na eh. Kaya pumayat ako nun eh. Umayat ka nun? Kasi pagkain mo magsa-skyflex. So, ngayon nakaipon ka na? Oo, kaya tumaba na ulit ako. Ako rin, nakaipon na yun. Ipon na ipon, puno-puno eh. Pala yun. Kaya na magsa-skyflex ka lang para makaipon ka. Pag may nagyayaya, hindi ka muna sasama. Ganun. Dati uso na yung intermittent fasting eh, no? Oo. Force nga lang. Force no? nga. Forced. Or financially intermittent fasting. 27 ako nun. And ang reason din is nagkapamilya ka na. Ganun. Pero kung may option ka, Baka hindi ako lilipat eh. Sa Oh. totoo lang. pero sino nag-push siya yung lumipat? Sikat. Sikat. Siyempre. Parang yung mindset parang hindi mo pwedeng pagsamahin yung dalawang Two queens two in queens the in same the castle. same castle. Never talaga nangyari sa akin. Mahirap Yun din. yung mindset ko din. Okay na ako mag-adjust. Tama. Hindi mo pwedeng sabihin na ipaprioritize mo na yung asawa mo. Nakatira ka dun sa nanay mo. Di ba? Kailangan na Oo Oo agawan nga, eh, ang no, hirap, pare, mahirap oo. yun, pre. Mahirap nga yun, no? Yung paano mo sasabihin na pamilya ng priority mo, andun ka sa, nakatira ka dun sa... Sabihan ka, bakal na mukha mo. Oo nga naman, actually. Sino sunod? Ikaw, pre. Ikaw, pre. Ako, maaga ako. Oh. 21. Wow! 21. Dibo mo lang yun ah. Oo. Di ba di mo nalalakad? Miinom pa ako niyan eh. Ay, miinom lang ako. Nag-asawa kasi kagad ako eh. Tapos, Ilan taon ka nag-asawa? 21. 21, sakto. 21. Libog. 21. Tapos, may anak na ako ng 22 eh. Talaga? Oo nga, no? Bilis, no? 21 ako nagpakasal, 22 may anak na ako. And then, ayun, punta tayo dun sa sinabi nga ni Denver eh. Hindi pwede nang, Sabay. you can't have two queens in the same castle. So, tumira kayo doon sa 2 buwan lang. 2 buwan. Tapos, umalis na kami agad. And yun nga ang reason dahil... Yun yan, ayoko umabot sa point kasi ng, wala naman, di man kami pinapaalis, pero ayoko nang magkaroon ng friction. Nakukutuban na rin kasi yun eh. Tsaka Instinct na lang. nakakaramdam ka eventually ng hindi na parehas ng dati yung dynamics. Mas okay pa nung malayo ka, may namimiss nyo yung isa't isa kumbaga. Diba? So, kaya umalis na kami. Yan, 21. Pero prior to that kasi, maaga rin ako pag nag-start ako magtrabaho itself. Nasa bahay pa rin ako, pero ginawa ko, naiya kasi ako sa magulang ko, binabayaran ko na yung, nagbabayad ako ng rent Oh? sa kwarto Magkano ko. renta mo? Ang maliit lang naman, nagbabayad ako ng 1,000 sa rent ko sa kwarto, tapos nag-grocery ako, pinaka-cheap in ko, grocery, etc. Diba? Talaga? So ayokong... Sa 22? Oh. Tapos alis na ako ng 21. Yan, nag-rent na kami ng hiwalay. Nakahiwalay na talaga kami. Tapos malayo sa family. Isang area to, tol? Quezon City sa likod ng SM Mall. Kasi Ah, taga Kasi Caloocan ako may eh. Caloocan ka eh, no? Caloocan ako ng District 2 ng Caloocan. Oo. Sa may Monumento. May backdoor yun, di ba doon? Ha? Project 6. Meron yan. Ako Tapos yan po mo pala so. Nag-project 6 kami. Doon kami tumira. Kaya Bahay yan, no? Kondo, o? Bahay. Bahay Pag-asa. talaga. Bahay talaga sa Pag-asa. Doon lang kami tumira ng misis ko. Chip-in talaga no. Ako ang una kong chip-in wala pang asawa, yung wifi. Talaga. Kasi ikaw madalas gumamit eh. Tapos pag medyo lumaki na, kuryente na. Hindi naman ganun kamahal eh. Hindi tulad ngayon eh, di ba? Tapos kasi dati, nung wala pa akong asawa, tapos nag-aaral pa lang ako, ang nagbabayad na talaga ako, internet ang binabayaran. Kahit na nag-aaral ka pa. Kahit nag-aaral pa ako, kasi Allowance Working mo, kanila rin student. naman. nagra-Ragnarok kasi ako, di ba? Nagra-Ragnarok ka. Nagra-Ragnarok ako, malakas akong mag-Ragnarok, nagbebenta ako ng gamit. So yung talaga? 2000, naalala ko nung 2000 yung yung DSL noon eh. Oo nga eh. Binabayaran ko yun, doon nanggagaling sa Ragnarok yun, nagbebenta. Sa'yo yata Talaga? galing yung
Sa iba na-inspire yung Chick Silog nung Kamikaze na kanta. Joke Ragnarok. Alam mo, nakakatawa rin sa Chicxulog kasi di ba nag-ano pa sila yung sa Grand Central na ipagbilan. Laking Grand Central kami, nagdong kami Talaga? nag-ano. Doon ka chumichiksilog? Isang karakter yung sa Ragnarok. Maldita rin? Chicxulog din, Maldita babae. rin yung name. Talaga? Babae, maldita rin yun. Actually, may maldita yung name ng barkada ko. Lalaki. Maldita yung lalaki, maldita yung karakter niya. Pucha. Litang mundo. Ano ko lang. So ikaw rin, ganun din, na napuwersa ka rin umalis na dahil nagkapamilya na rin. Oh, pero feeling ko kasi kahit wala di ako nagkapamilya. Sa bagay, alis sabi ako mo eh. nga, nagre-renta ka na rin nun eh. No? Eventually, feeling ko alis din ako eh. Regardless, kung may Regardless kung pamilya o nag-asawa ako kung nag-asawa, kahit di ako nag-asawa ng maga, feeling ko alis din ako. aalis ka dahil ayaw mo? O... Aalis ako dahil Kaya mo na. Hindi kasi, ayoko ng gusto ko lang pag-isa. talaga? Kasi hindi talaga ako hindi ako masyadong close sa pamilya. Pamilya mo? Grabe yung mindset mo, pre. Oo nga eh. Alis din talaga ako. Talagang independent to si Ralph eh. No? Kaya ang aga nag-mature eh. Which is okay naman kasi aga niyang alam mo, kayang-kaya niyang mabuhay, makadiskarte. naman niya eh. Oo. Oo, pare. Ikaw ba? Ako? 35. 35. Well, ako naman kasi ang nangyari ganito. Nangyari kasi nagkatar ako. So, syempre, Nakakatalak ka? nagkatar. Katar. So, syempre, walang kasama si Mel. So, doon na muna tumira sa amin. Although, pabalik-balik siya. Minsan, Las Piñas siya. Minsan, doon sa amin. Tapos, nung bumalik na ako galing Qatar, andun naman yung, syempre, lumiit na yung sweldo ko. Naging parang normal na. So, andun na yung mag-iipon pa lang kami sana para humiwalay. Ang target namin nun, mga 2 years lang. Ang problema, hindi naman siya problema, na iba lang yung plan kasi nung yung within 2 years na yon, nag-try kami mag-Canada. So parang naiba yung focus namin. Hanggang sa, syempre, matagal mag-antay ng ma-approve ka eh. Inabot din kami ng mga 2-3 years. So ako naman, gusto kong umalis, kaso nandun ako sa yung practical ba na, ba't ako aalis? Papunta naman kami ng Canada na. Although, honestly, feeling ko kahit hindi nag-change yung goal namin, hindi ko kaya eh. Kasi masyado ako sigurista na kahit alam kong may ipon na kami, parang di pa to enough. Paano pagka nabili ko na yung bahay, anong next? Parang ganun eh. Sa bahay, magkano lang, nagsishare kami, 5,000. Tapos, maghapon pa naka-aircon yung anak ko. 'Di ba? Parang ang point ko, masyado ako naduwag. Na inaamin ko naman na naduwag ako nung time na yon. Regardless kung magka-Canada kami o hindi. Tapos ang nangyari nga, kaya ako na rin pinush yung Canada kasi feeling ko ito yung magpapatapang sa akin. Tumapang ka naman. Tumapang naman ako, pero sa totoo lang, hindi pa rin ganun katapang kasi alam ko may pupuntahan ako rito eh. Andyan yung kapatid ko, andyan yung tita ko, andyan yung lolo ko. So malakas na yung loob ko dahil alam kong may mag-aalalay sa akin. Ang maganda lang, yung pagtapang ko, may umalalay sa akin. Hanggang sa ngayon, talagang ako na, matapang na ako. Pero, yun nga ewan ko, siguro personality ko lang yun. Ang maganda sa relationship namin ni Mel, siya yung matapang, ako yung, hindi ko masasabing duwag eh, kasi kung duwag ako, hindi ako sasabak eh. Mas lang ako, mas maingat lang ako. So kaya umabot sa ganun. Okay. Siguro nga, talaga, kaya nga may kasabihan, di ba, ignorance is bliss. Kasi hindi masyado akong short-sighted doon. Hindi ko iniisip yung long term. Kaya ang lakas ng loob kong Malakas loob mo. sumabak eh. Siguro isa lang siguro si Pao. Ikaw mas risk taker ka lang din siguro. O kaya mas calculated risk yung sa'yo. Pero Kasi ayoko kasing pagandahin eh. Kasi alam ko sa sarili ko na duwag ako eh. Alam mo yung, sige, makalculated risk yan. Pero alam ko sa sarili kong mahina loob ko eh. So ano ba sana yung magtutulak sa inyo? Pero salamat, pinapaganda mo yung ko. Pero wala eh. Hindi talaga ako matapang. Aminado ko naman sa sarili ko. Kaya lang kaya nga pasalamat din ako kay Mel kasi yung asawa ko si Mel.
talagang siya yung Si Mel. nag-push. Ano ba dapat yung magtutulak sana sa inyo na na umalis na, ano na, Kasi alam mo, magsarili na. ito sa totoo lang, alam ko naman yung sinasabi niya na you cannot put two queens. Pero hindi ko kasi alam kung maniniwala kayo, pero ang ganda talaga ng relationship ng nanay ko tsaka ni Mel eh. Baka yun na yung Parang kaya difference nilang nung magbigay, parang sa- kaya nilang mag-giveaway. Ako Si kasi, Mel nag-giveaway, nanay ko nag-giveaway, tatay ko. Kami ang nagka-clash. Kasi syempre, ego padre ng de lalaki pamilya yan na ako eh. Oo. Dapat desisyon ko. Pero may point siya. Nasa pamumuhay kita eh. Pero hindi naman niya literal na ginagano na. Mabait yung tatay ko, hindi niya ako yung wise ka. Parang indirectly lang yung sinasabi. Parang "Oh, ano lalaki lang, ka." mararamdaman mo lang na teka lang, hindi ka pa padre de pamilya, parang gano'n. kasi ako, kung may choice ako, hindi rin ako aalis eh. Kaya lang, yun nga, nung mangyayari kasi parang ang nagtulak lang sa akin yung nagkaroon na ako ng asawa, ganyan. Depende rin talaga sa sa nakagisnan. Oo nga. Saka sa tendency ng mga Si Ralph hindi mo kakaiba eh. maiwasan. Ang nagtulak sa kanya dahil gusto niyang mapag-isa. Hindi, sa totoo lang, lakas loob nito, lakas loob to eh. Kaya Kahit naman sa mga yung mga investment, Kaya nga lakas eh. din ang loob nito eh. Which is Patunayan naman niya eh. Hindi, kasi sa akin lang, dahil dito, nasanay kasi kung independent ever since. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, sa akin, maganda lang pakinggan, pero short-sighted kasi ko dati. Hindi ko iniisip yung long term. Basta sa akin, mas iniisip ko yung kung ano lang yung nakikita ko, kumbaga. So, mataas naman ang EQ ko, nakakaramdam ako sa paligid kung hindi ako wanted, for example, or kung hindi na ako welcome, alis ako. Tapos, short-sighted ako eh. Nakikita ko lang kung ano yung nasa horizon ko. Ay, hindi na ako wanted. Wala akong pakialam kung paano ako kinabukasan. Basta, kung ano yung kaya ko ngayon, gagawin ko ngayon. Eto naman. Oh. So yun yung kwento natin, di ba? Eto yung next, si Alan isunod natin. Ia-apply nyo ba yung mga concept na yan sa mga anak nyo? Or so kung kailan nyo sila papaalisin sa poder nyo, pipilitin nyo ba sila or paano, di ba? Okay. Oh, ikaw, pre. Ikaw, Ako, ganun siguro, gandang tanong niya. Siguro since inaral ko ulit yung human growth and development, kasi nagturo ko sa mga bata. Tapos, di ba, mixed cultures lang. Kasi nga, dito tayo sa Canada. Siguro hindi sa, tanong ulit? Kuya, apply nyo ba yung, technically, anong route yung gagawin mo sa anak siguro mo? ipe-prepare mo lang talaga siya. Hindi yung tipong pagdating mo ng 18, ito ka na, hindi. Kung kaya ko pa siyang sagutin, kahit apo, why not? Pilipino tayo, yun yung gusto natin. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya handa, hindi siya ready. Prepare mo lang siya. Like kunyari, may chance na kailangan niya na maging responsable sa sarili niya, di very good. Kung kailangan pa ng tulong, di why not? Pero walang pressure. Kasi gawin natin kamahal yung mga anak natin. Pero kung sinabi niya na 16, daddy, magbubuntis na ako ng 10. Kung kaya mo, sige, hindi. Kung alam mo ng panagot, alam mo naman yung diskarte, sige. Sabi mo, anak, 8 muna. 2 sa akin. Hindi, loka. Diba? Yun lang yung point ko. Siguro kung ayaw mo namang parang ikulong at the same time parang diktahan, di ba? Hirap din balansehin eh. So parang equip mo lang siya kung ano yung pwede niyang gawin. Kung ready na, di ba? Kung hindi, di okay lang din. Ikaw ba? Ako, same kami ni Alan eh. Ipe-prepare ko siya as much as I can. Pero kung gusto niya sa akin, again, why not? Kaso ang point ko kasi doon, eventually kailangan niya eh. Kailangan niya matuto eh. So, yun nga, prepare mo siya. Pero dapat meron, hindi ko lang, sa ngayon, honestly, hindi ko alam kung anong age yung kaya ko pa siyang sabihin na umalis ka na. Hindi ko pa maisip kasi bata pa naman anak ko. Although 14 na siya. Pero ako, yes, agree ako na kupkupin ko siya hanggat kaya ko. Pero kailangan maaral ko kung anong age ba dapat yung kailangan umalis ka na. Na kailangan titiisin ko na Kasi again, based on my experience, ayoko magaya siya sa akin na naduwag. So tumapang siya sa buhay na, hindi, labanan mo yan. Ayoko nung Kaya mo yan. ayoko nung hindi ka magte-take ng risk. Kasi ako talagang never ako naging risk taker. Okay. So, andun ako sa
kaya ko siyang kupkupin, pero gusto ko darating sa age na kailangan umalis na siya. Ikaw, pre. Sa akin, siguro pinaka hardline ko lang siguro pag nag-asawa na. Pag may asawa ka na, regardless kung anong edad mo, basta bahala ka sa buhay mo. Siguro doon ko kinakat yung Tapos kung ngayon kung wala pang asawa, actually, hindi ko naman sasabihin na lumayas ka na eh. Kung kahit nagtatrabaho na, etc. Kung siguro yun yung gagawin, kung hihintayin kung ikaw na magsabi sa akin, napalis ka na. Siguro sa akin, expectation ko lang is kung paano kita padalaki, kilala mo rin naman ako. Hindi ko na kailangan sabihin sa'yo outright na umalis ka na eh. Kasi parang sa akin, alam mo sa sarili mo, pinalaki kita kung paano din ako, kung paano yung way of thinking ko. I would think, you would know na siguro naman pag 24 na ako, I would leave kahit na wala na akong asawa. Hindi ko sasabing umalis siya pagdating niya ng 24, yung panganay ko, for example, kung gusto niya pa magstay. Pero I would think by that age itself, based sa itinuro mo sa sa kung kanya, paano ko siya pinalaki, kung paano niya pagkakilala niya sa akin, it's either kusa ka nang magbibigay sa akin ng share mo sa bahay kasi alam mong you should not even be on this house anymore. Kung gusto mo pa magstay, siguro you gotta pull your own weight. Or better yet, kung ayaw mo na, kung ayaw mo mag-pull ng on your own weight sa bahay nito, malis ka na. Alis na ako. I think siguro naman pinalaki kita for the past 24 years, for example, na magkasama tayo, you know how I think. Nabagay. Ikaw may Siguro ganun, siguro ganun din eh. Parang lang, as long siguro as alam niya yung concept of equity, yung tipong kung nakatira ka pa sa parents mo, huwag ka naman maging pabigat. Right. Contribute ka, di ba? Ganyan, mag-contribute ka. Kung may asawa ka na, baka dapat alam mo yon, isipin mo na, baka 2 bedroom na lang sila mama, hindi naman kami kasya dito. Alam mo yun, parang ganon. Basta alam lang siguro niya yung mga ganong concept. So, hindi mo siya in your face na, Hindi siguro. Hindi siguro. Pero, mas mabait sa akin si Dan. Pero sa akin, hardline sa akin ng asawa. Talagang, pero ayokong umabot sa ganun. Parang ikaw rin, parang minsan, di ka makakatulog siguro sa gabi na parang ba't umabot sa ganitong punto? Parang ganyan. Kaya dapat, alam mo yon, habang lumalaki, ginagabayan mo na. Yun nga eh. Oo. Ginagabayan mo na kung ano yung dapat. Pero siguro hindi ko siguro maipupush sa kanya yung pero ito pre hindi naman sa ma-bring up ko lang kasi doon kaming mag-asawa. Hindi naman namin pinag-aawayan pero yung si Mel kasi mini-baby niya eh. So ako ngayon parang gusto wag. Pero mag-aaway naman kayo. Ang point ko lang, kayo ba kunyari nakikita niyo yung binibaby ng mga asawa niyo, anak niyo. Ano ang kumprontahin niyo ba na wag? Na anong paraan? Ako eto nagtatanong bilang paano ba? Anong opinion niyo? Paano ba yung sa sinasabing sitwasyon namin? Paano ba yung parang pinakarga, indirectly pinapalete ba? Ano ba? Hindi naman siya help kasi sa ngayon hindi pa naman siya problema eh kasi kaya ko pa siya eh. Paano ba yung baka lang pagkaka-baby? dumating eh. ako siguro kakusapin ko yung asawa ko lang. Bigyan ko lang ng analogy na sa long time analogy, di ba? Hard times create good men. Hard times create strong men. Yeah, actually, naniniwala ako. Strong men creates strong men creates easy times. Easy times create weak men. Tama actually. Yun yung dapat na analogy eh. Tama. Pag binaby mo ng binaby, create mo lang, mag-create ka talaga ng weak man. Actually. Kaya nga eh. Ayoko mag-comment ngayon. Well, hindi sa hindi yung comment ko kasi parang more on sa nangyari sa akin kung ba't ako naging duwan. Diba? Parang lahat naman, well, depende sa pinagdaanan natin, no? Kasi mukhang si Alan tsaka si Ralph, pang maalaala eh. Hindi naman. Hindi naman. Kasi Hindi masyado. Parang binato lang siguro tayo ng more than para sa edad namin. Siguro nga. Pero naniniwala rin kasi ako sa sa yung time ba. For example ngayon nangyari sa akin, parang
ito yung age, ito yung kumbaga sa timeline ko, ito yung panahon ko na tumapang ako eh. Parang kasi yung point ko, example, parang si KFC. Yumaman lang siya nung 60 years old na siya nung lang lumago yung Late bloom KFC. na. Parang ganun ba? Parang ganun yung naiisip ko naman. Pero ang point ko, tama rin naman yung point ni Rad na kasi ako, may mga pinagdaanan din naman ako hardships na kasi kung talagang wala, I doubt kung kaya kong tumapang eh. Kumbaga, na-experience ko rin na hinarap ko yung mga yon at kaya naharap ko rin to ngayon. Late lang. Yeah. So, to Ralph's point, tingin ko, tama rin yun eh. Kailangan talaga may mapagdaanan kang hirap eh. Sabi Totoo nga, naman, ang di ba? diamond is created under pressure. Oy, di ba? Oo. Hindi You naman can siya... create diamonds Oo. without pressure. Di ba? Diba? Totoo naman eh. Oo. Pero again, nasa ano nga tayo, may sarili naman tayong timeline. Wala kang kailangang habulin. Oo. Pero at the end of the day, kailangan mayroong Pero papagdaanan di ba, na kailangan may pressure, mapagdaanan ka hard eh. times. Hindi pwedeng hindi mo pagdadaanan, otherwise hindi ka magde-develop as ano eh, yung hindi mag-grow yung personality mo. Sa Sa akin. kanya-kanya kang timeline, pero depende rin yun sa mga humubog ng timeline mo. Yun diba? nga eh. Sino yung mga nakapaligid Baka sa'yo? naman yung kaya time, nga. yung timeline mo, 30 years old, inahandaan ka pa ng nanay mo ng Exactly, pagkain. di ba? Oo. Yun nga eh, kaya nga ang hirap din eh. Ang hirap din talaga eh. Pero wala, mahirap talaga magpalaki ng Totoo naman. Ano, hindi mo matansya kung ano Lalo ba yung kung right mahal na mahal formula. mo eh. yung anak mo. Oo, walang perfect Wala formula. namang libro dun. Kaya na nga minsan maging perfect yung, magulang. di ba, pag nakakainuman mo naman yung tatay ko, nagdadrama yun pag nalasing. Sinisisi ko yung sarili ko, ba't gumagano siya eh. Human nature naman yun. Pero nung time na yun kasi, yun yung best na tingin nilang pinakamatinong diskarte Kaya nga. to raise someone. Sa totoo lang, wala akong sinisisi sa naging, kasi kahit na ano pa ang nasa paligid, kahit anong nasa paligid niya, pinili niyang maging ganito. Pinili niyang maging okay siya. Kasi Diba? after na Nasa realization yun eh. niya na nangyari sa kanya. So, Yun nga eh. din yun. So, nasa tao rin talaga eh. Parang, ikaw rin ang tutulong sa sarili mo eventually. Pero para sa akin, tungkol dyan, minsan lang naman maging literal na baby at bata yung mga anak natin. Ay, totoo naman. So, itetema mo lang. Minsan sumasobra, pare. Minsan sobra naman disiplina mo eh. Minsan sobra naman yung pagkakababy mo. Totoo. Diba? So, as para sa akin na pare, hindi naman ang perfectong tatay, wala naman siguro yun. Pero as long as siguro mababalanse mo yun, like kunyari, breakfast, laging ganyan, tanghalian, laging ganyan. Sundutan mo na lang na, baka naman pwede mo nang tulungan kumuha ng kanin sa sarili mo. After mo kumain, dali mo naman yung plato mo sa hindi mo naman siya pinahihirapan. Able naman yung bata. Pag ganun, realize din ng nanay na, ang laki na ng anak ko. Oo. Yung baby ko, kaya na niyang gawin ko. Kasi nakikita niya. Exactly. Hindi na siya nasasaksihan tipo, niya. ako na yan. Okay na yun. Diba? Pagkatapos kumain, magtinda ka ng spam tampagita. Oo, di ba? O pare, ganun lang. Mag-gitara ka na sa simbahan. Doon ka May sa ganun ano, na. Harbor Front. Naalala ko Magtugtog yung ka ron, sa ha? Basking ka. Diba? Nung dati, Sa pagita. may friend. Yung ay Saka sige. yung Sige lang, sige lang. Ay, takatak. Oo, yung Oo, sigarilyo sino, tsaka ano ka, magpunta ka sa jeep, maglinis ka ng mga sandalyas. Sa Sandalyas sobrang sipag niya, nagtitinda sa pagita. Yung anak niya ngayon, nasa Lasal. Talaga, nagtitinda rin Tapat na. sa pagita. Na-realize ko yun kasi, tama naman talaga sila. Talagang dapat talaga dumaan sila sa ganong klaseng training. Kasi wala ka talagang learning pag di mo mararanasan yun. Actually. Mahirap yun pag lagi spoon feed, di ba? Tapos, sa akin naman, ang bata naman kasi, minsan lang mong kakargahin yan. Kahit gaano mo gustong kargahin yung anak mo, pag kasi laki na kayo, hindi mo nakakargahin yan. Diba? Nag-gets yung Saka point hindi ko? ka nahahanapin. Hindi na, yun na yan. Yung amoy pulbo na yan, Yun after lang, sometimes kasing amoy mo na yan, ayaw mo na rin amoyin yan yun eh. nga, gaya nga ng madalas ko sabihin, oras na nag-amoy kambing yan, wala na. Totoo. Ikaw May ba, nga, yung- anong edad ka naging amoy pulbo? Amoy pulbo, grade 2 pa lang ako, amoy kambing na ako. Depende kung saan parte ka mo eh. Kasi dati ginagamit ko pulbo eh. Totoo. Kasi sabi ng girlfriend ko, may pulbo pa rin daw. Papagtos. Grabe naman yung magpapaltos. Ano yung borax? Kung may imagine yung pulbo Borax, puta ngayon ko lang ulit narinig yung borax. Pang bilyar. Yun na nga, Yeah. ngayon ko lang ulit narinig yung borax. Kintab ka nun. Ano lang. Diba, may ganon yung point. Pero but again, diba, at the end of the day, Yung panganay ko, awkward na pag niyakap eh. Talaga? Awkward. si Raymond din, pag ayaw niya na ng clingy. Nanay niya sobrang clingy. Talaga?
Pag kinukulit pa niya, ay, balas na balas. Yakapin mo, birthday, puro ganun lang, takip. Talaga? seryoso. Lang. Ang laki mo. Awkward na eh. Oh, malaki naman na. Ba't 18 na ba? 19 na. Puta, 19 na pala. Lumampas na siya dun sa amoy kambing. O nandun Wala pa siya. na. Wala na. Putya, 19, amoy, hindi lang amoy kambing yun. Hindi na siya may kambing. Ay, Amoy yan ang- bulugan na yun Gusto eh. niya, gusto niya na maggatas ng kambing. Hindi na siya. Yan ang literal na goat. Goat na siya, goat. The goat. Nung 19 naman siguro tayo, amoy gatas tayo, pero hindi na, amoy gatas na tayo ng iba, di ba? Gatas ng ina. Gatas na di ba? At saka amoy Clorox ka na. Tsaka nga mo, nung 19 ba tayo, niyayakap pa natin tatay natin. Kasi hindi ko na Ako? niyayakap tatay ko eh. Ako, friend. Awkward, parang awkward na rin ako. Ito hindi ko alam kung maniniwala kayo, pero hanggang ngayon, kumikis ako kay Papsi eh. Ako rin. Ako pare opposite. Talaga? Hindi ko naman talaga. Kasi hindi Ah, siya lumaki ng pala. ano eh, no? Nung kasama ko. Ito honestly kaya nakasalubong ako sa mga ganyan. Kasi talaga inaaral ko na eh. Ano lang sa buhay naman, it either you give what you did not have or what you had. Ano naman tayo, di ba? Simple lang. Oo, kasi malambing ako hanggang ngayon din eh. Oo, Hanggang talaga. ngayon, Oo, eh. yung mayakap pa ako tsaka kumikis pa ako. Nakakaingit sa din yung Oo, ganyan. nag-I love you pa nga ako sa nanay tatay ko. Actually, si Kat, yung misis ko, hindi naman siya malambing by default. Napipilit, nahihiya nga yan before eh. Tapos ngayon lang nila nakuha sa akin eh. Talaga na. Yung I love you, yung affection, show of affection. Pero alam mo, palibasa hindi ako ganyan, hindi ako show of affection sa magulang ko. Hindi kami nag-I love you. Sa mga anak ko, ano ako, Pero ikaw Ah, malambing ka eh. malambing ako, Malambing. may Lalo love kay you. Kayla, malambing ka eh. may love you ako sa mga anak ko. Kasi naririnig ko nga, nag-group hug kayo eh. Magpo-pause muna, mag-group hug. Kasi hindi ko naranasan sa lumalaki ko. Parang di So ko parang alam. gusto kong paramdam naman sa Hindi kanila. ko alam kung ilang Pasko yung pinagsamahan namin, yung ilang birthday ko. Ganyan. Pero wala na yun, okay lang naman yun eh. Hindi lang. Pero itong mag-ina ko, sobrang clingy. Opposite naman nila, sobrang. Kumain ka lang, hinahanap ka na eh. Wait lang, 2 minutes pa yung video. Tutuloy pa yung video. Kailangan ko ng kapitbahay. Pero ito ka, nakakaisip ko yung sabi mo yun. Pag minsan na magiging bata. Oo, man. Yun talaga yun. Parang enjoyin mo na kung kailan ka hinahanap. Oo. So, hindi ibig sabihin na nagagawin mo yun talagang ano lang yun. Yun naman talaga. Ang matatandaan naman nila lagi is kung paano mo pinaramdam yung experience na yung time na yun. Hindi nila maalala pare kung ano yung ibang mga binibigay ganyan. Hindi, laging experience yun. Laging experience. Actually, ako hindi ko lang alam kung ano yung mga binigay sa akin exact, noon eh, diba? materially. Pero ang naalala ko, yung kung kailan kami unang nanood ng sine. Hanggang ngayon, pre. Ako rin, hanggang ngayon. Oo, Santa Claus. Laging Movie nun, ganun. Santa Claus. Tapos parang kinder ako. Ako, Tagal ibuti na ka nun. Santa Claus ako. Biro mo, kinder ako nun. 18 years ago lang yun. Ilang taon ka sa kingdom? Wala, hindi. Yun lang natawa na ako. Pero sorry. siguro, kaya katulad sa Denver, kaya mo sweet ka. Sweet din yung AirPods mo siguro sa'yo, di ba? Oo, sweet. Sweet yung, actually yung AirPods ko lang eh. Yung nanay ko hindi masyado. Mayakap sa'yo. Tough di ba? love yung nanay ko. Baligtad. Tapos nung palaki ng palaki, Baliktad na. hindi yan masyadong ma-I love you si mama. Iba yung ano niya, yung love language niya. Talaga. Love language niya yung tipong lahat ng kailangan mo, Sa kaso. pagkain. Halimbawa may project, kumpleto yan lahat, tatakbo yan, pupunta sa kung saan. Iba yung love language niya. Pero eventually, nung tumanda, nakikita niya college, nagyayakap pa rin ako nag-I love you. Nakukuha nila eh. Na similar na ginagaya nila eh. Baligtad nga, pa sa akin pa nila nakuha eh. Kasi AirPods ko hindi eh. Ano love language ng dad? Love language ng AirPods ko, provider. Provider. Ay, magulang ko rin. Ganun, Provider, yun lang ang love language niya. Kaya wala akong maalala ng kahit nung bata ako, wala akong maalala na binubuhat ako. Talaga. Kaya siguro hindi din ako naging hilig sa bata, di ba? Pero maganda sa'yo ngayon, pre. Kaya try ko sa mga anak ko. Family-oriented ka naman ngayon talaga. Family, Diyos ko naman. I would say ang AirPods ko naman family oriented eh. It's just that hindi siya yung hands-on na lalaroin ka, etc. Sa kanya, he'll make sure na provided niya lahat. Typical naman yun dati. Oo, Pero pero kuha mo yung pagka-provider. yun yung kasi sabi ko, Ultimo nga anak sa nakikita labas, kasi kaya mo i-provide eh. Kasi nakikita mo yun sa AirPods, kung ano ka ngayon, I would think Sa bagay, more oo. on sa ano yun eh. Kung yung nagiging nakikita mo model eh. More on sa Bagay, actually, man nakukuha mo ngayon bilang lalaki tayo, mas makukuha mo yun sa tatay mo kasi sa nanay mo. Actually, kasi kung tutuusin, si Papsi mas malambing kay Mamsi yun eh. Nung mga bata kami, mas naalala ko pang niyayakap kami ni Papsi kaysa kay Mamsi.
Si Mamsi, same. Masikaso. Pero at the same time, makikita mo din yung pagkukulang. Mm. Kaya nakuha ko yung pagiging provider ng AirPods ko. At the same time, alam ko yung pagkukulang niya yung hinahanap ko ng affection. Saka yung mga anak mo naman, kahit pa paano, tinatry kong lalo na tong dalawang maliit na na talagang pinapakinggan. Kahit naman si Chase dati nung palaki, nag-I love you ako. Kasi hindi ko na, never ko narinig yan kahit sa best tatay ko na I love you. Wala. Pero alam mong proud siya sa'yo. Mararamdaman mo naman. Pero hindi lang niya puput into words. Actions naman lahat. Basta trabaho ko lang ganito. Para sa inyo naman to. Yung motto nila dati. Dapat pala, Happy Father's Day, Happy Mother's Day episode 2 no? Pero yun nga. So, in summary, masasabi ko na sa mga sagot natin, tingin ko andun tayo, yung sa grupo natin, andun tayo sa dapat perfect balance lang. Show affection, support hanggat kaya, pero eventually, darating dapat yung time na equip natin sila na kaya nila. Madagdag natin, branch Sige. out natin. Kasi diba ngayon yung pinag-uusapan yung mga Gen Z daw is mas malambot kaysa sa ating mga millennials tayo lahat, I think. Okay. Pero pag Agree ka ba doon? 82 eh. somehow, Millennial side mo. totoo naman. Millennials tayo. Millennials tayo eh. Pero yung kung totoo sila, sino ba nagpalaki sa mga Gen Z? Millennials. Millennials eh. Kaya nga. Kasi nung feeling ko, my own theories, kasi kaya ganyan, tayong mga millennials, nagpalaki sa atin, mga baby boomers. Tsaka Gen X. Pare. Nung time nila, tough love eh. Again, it's either, katulad nga, kung sa akin sa AirPods ko, ano siya, dito, provider siya, pero hindi siya malambing, etc. Hindi siya affectionate. Tapos doon, nag-tough love yung sa akin. At the same time, tapos pagdating yun, mag-overcompensate tayo sa generation naman na ipapalaki. Kasi again, makukuha natin yung good sa kanila. At the same time, yung pagkukulang, tatry mong punuan. So, gaya yung mga Gen Z karamihan, kasi karamihan ng millennials sa magulang natin, puro tough love. Eh. Pagdating ng Gen Z, naging ano tayo eh. Malambot tayo sa mga bata. Kasi ang mangyayari niyan, sinasabi ng mga boomer, ang lalambot ng mga millennial ngayon. 'Di ba? Ganun na. Tapos ngayon naman tayo, millennial naman, sinasabi, ang lalambot ng Gen Z. Hindi niyo ba alam, kayo nagpalambot sa amin. May point. Magandang point 'yan. Actually nga, sa totoo lang, tama ka dyan kasi ako, hindi ko naman, maganda naman pagpapalaki sa akin, no? Pero gaya nga na sinabi mo, may mga ayaw ka kasi. So ngayon, ang gagawin mo, pupulutin mo yung nagustuhan mo, plus itatry mong baguhin yung ayaw mo. So, ang nangyayari ngayon sa mga Gen Z, puro gusto lang. Nagets mo? Di parang napadali rin kasi yung buhay. Which is, I think, okay lang naman. Hindi ito politika na answer Sa tingin ko okay lang kasi ginawa ko yun eh. 'Di ba? Tsaka yung tingin natin na best sa Yun mga yun, anak natin. di ba? Ibigay mo talaga yun. So, pero I don't think na malambot sila eh. Andun lang sila sa point na mas free lang sila kasi Magaan ang buhay. paano ba? Magaan ang buhay in a way na naging maganda yung buhay nila na mas free yung mind nila. Tsaka relative naman siya sa generation na kinakalakihan mo eh. Like for example, yung mga millennials, kailangan kang palakihin ng tough love dahil yung kinalakihan mo hindi mo naman wala yung instant gratification eh. Exactly. Like for example, yung mga lalo na kung halimbawa mayamang type of Gen Z ka, na kaya mong i-afford talaga lahat of luxuries ng life, hindi mo naman talaga kailangan ng tough love eh. 'Di ba? Yun na nga depende sa kinalakihan mo eh. Yun nga eh. Yun nga isang point kasi tayo dahil isa yun sa lalo nung panahon natin, mga marami mag-anak. So marami kayong magkakapatid. So ito example lang So ngayon yung financial capacity ngayon ng magulang mo, kailangan i-share niya, i-spread niya equally. Unlike ngayon na ako, isa anak ko, na ibibigay ko lahat sa kanya ngayon, 'di ba? Well, halimbawa kung
pare-pareho naman kayong malalambot. Bakit naman kailangan mo ng, ay ano na to yung Oh, sa amin lang For- to, for guys. ano, Kami lang yung malalambot. pare-pareho naman kayo na malalambot, hindi kayo ganun ka-tough. Eh di okay lang, ba't kailangan mo maging tough? Oo. Kung Wala namang urgency. Exactly, Oo. di ba? Eh, Tsaka, nung time natin, wala namang halimbawa, setting na ganun. masuso yung bullying, Tsaka- masuso yung mga, di ba? Ito nga ang ano ko eh. Well, I think ang definition ng tough noon tsaka tough ngayon, iba. Magkaiba. oo. Kasi ngayon ako, kunyari, ibabash ako, hindi ko kaya eh. Pero i-bash mo yung mga Gen Z, puta kayang-kaya niyan. Kaya gets nyo? Nag-iba lang yung toughness eh. Para sa akin, naiba lang yung toughness. Oo nga lang. Di ba? Relative yung tough. Relative siya eh. Sabi sa'yo, mag-comment nga lang sa akin na pangit ang boses mo. Nasasaktan ako eh. Na-offend ka na. Oh. Pero Eh, sila okay. alam naman ng buong mundo na maganda ang boses ko. Joke lang. Di ba? Pero, Bakit napangit ka? Nagpapog ka. Alam naman ng mundo na pogi ako. pero sa kanila, alam nilang okay lang yun. Basher lang yun eh. Oo, Di diba? ba? Kaya Ganun. nga. Troll lang talaga yun. Oo, Kaya nga, alam so- nila eh. Diyan sila tough. Eh, ando naman sila sa age na internet na. Di ba? Ito yung mga tough. Oh. Yan, yung mga tough. Ayan. Kala mo lang, malambot siya, pero tough yan. Bumuhay tayo pa yung isa dyan. Tama? Okay. O ano, may mga ba-branch out pa ba kayo? Okay na ako eh. Okay na ako, parang okay na. Parang okay na rin yun. May meron ka? Nakalimutan ko na. Hindi, okay na. Ayun. O sige. Nga pala, abangan nyo. Next vlog namin, mag-PPI kami. Yun, maganda rin yun. Para naman ma-share namin sa inyo ang summer experience dito sa Halifax. No? Excited na ba kayo, guys? Atlantic. Atlantic, Canada. Atlantic. Oo. Excited na ako. Lalasingin ko si Denver. Hindi ko pa nakikita lasing si Denver eh. Si Ram, nakita ko ng lasing. Gumugulong sa lupa yan eh. Ay, si Alan pala. Hindi ko pa rin nakitang lasing. Sino ba yung nakikipag... Si Alan daw, pag nalalasing, nagdi-distribute ng kostse. Nagdi-distribute ng kostse. Left over right. Mga ganun yan. Ito pag dadampot mo eh. Dati, sobrang ano. Ayun, o siya, sige guys. Hanggang sa muli, we are the Di Canada. Canada.